Ito tanong lang mga kababayan ha, honest question. Kapag po ba sinabing DDS or yung pangalang DDS, matik na ba na kaakibat ng salitang DDS ang fake news, disinformation, misleading, joke, kalokohan, at kung ano-ano pa na hindi po katanggap-tanggap pagdating po sa impormasyon sa social media mga kababayan? Kasi may tatlong DDS po, mga kilalang DDS, no? And I think may mga magagandang profession sila, no? Tatlong kilala at professional na DDS ang dinibang po ng iba't ibang content creator dahil nag-share po sila ng hindi totoong impormasyon. Sa pagkakaunawa ko po, mamaya pag-usapan po natin yan. Pero bago yan, pakinggan po natin itong pagbubulgar na ginawa ni Congressman Barbers kay Jason Sa po. Si Jason Sa na dating journalist. Meron pong ibinulgar at ibinahagi si Congressman Barbers patungkol po sa ipinost na content ni Jason sa TRICOM hearing. Panoorin po natin at ating pong pakinggang mabuti at ating pong unawain kung bakit nakakagalit po ang ginawang ito ni Jason Sa na dati pong journalist, dating pinagkukuhanan, dating source ng impormasyon at mga balita, pero ganito po ang ginawa niya. Panoorin po natin. Okay, meron pong screenshot ng dalawang Facebook post na nakuhaan ng Philippine Star, no? Bago ito ma-delete noong 2022, kung saan pinost ni Mr. J. Sonsa ang mga lalagyan ng inuming pinadala ni dating Vice President Robredo sa Marawi noong 2017. Ito po, oh. Ayan. Try to read what the text says, no? Sabi diyan, ang ganda naman ng lalagyan ng tubig inumin nila, mga pinaglagyan ng pintura, matibay at maraming laman, may lead content pa. Aangat nga kaya ang buhay ng gagamit nito, no? To me, no, I am not an expert, but sa akin, pag nabasa ko yan, ang aking opinion dyan, nagpadala po ng tubig doon sa mga biktima ng Marawi Siege. Dahil isa pong nangangailangan po ang mga tao dyan, no? At imbis na suportahan, ay siniraan, no? Ngayon, syempre, nakabasa niyan, baka hindi na uminom. Sabi, may lead content pala yan, baka lason yan. Diba? Imbis nga, kaya nga ako iinom dahil gusto kong mabuhay. Diba? Yun ang gusto nating ipakita, no? Kasi gusto ko sanang tanungin sa kanya, kung bago niya pinost ito, nagkaroon ba siya ng considerations, gaya halimbawa nung posibleng concern o takot na maaaring madulot nitong post na ito sa mga citizens o yung mga tatanggap niyan tubig na yan na pinamigay nila, no? O pagkatapos mong ma-post ito, a few days later on, nag-release po ng official statement ang donors na itong mga tubig na to ay may food grade, no? Safe for use at walang toxic materials ang mga lalagyan o water filtration buckets na dinonate nila sa Angat Buhay para sa Marawi matapos itong pinadala doon. Ngayon, nung lumabas po na food grade ito, dinelete ho agad yung post. Diba? Ano yung punto kong gustong sabihin? Ang punto ko dito, dinelete mo dahil bakit? Dahil nakita mo na food grade pala yan, mali pala yung sinabi ko may lead content. Bakit hindi ka nag-post na mga kababayan, nagkamali ako, sinabi kong may lead content yan, yung pala ay food grade yan. No? This is the type of responsibility that we want to demand to these kinds of vloggers, no? Ayun mga kababayan, napanood po natin. Hindi po ba nakakagalit yung ginawa niya? Hindi po ba pwede itong magdulot ng pagkatakot sa mga tao, no? At hindi po ba nakakapanira ito sa isang organisasyon na Angat Buhay na ang layunin lamang ay tumulong sa mga Pilipino at sa pamahalaan para matulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong? Hindi po ba nakakapanira yan at nakakapagdulot ng pagkatakot? Dating journalist yan dating source ng impormasyon at mga balita. Pero ganyan ang ginawa mga kababayan. Alam nyo ngayon ko na-realize, siguro ito yung reason kung bakit hindi sila pumupunta sa TRICOM dahil mabubulat-lat po ang kanilang mga pinagagagawa sa social media. Tapos, sa pagkakaunawa ko, ayon kay Congressman Barbers, ni hindi man lang nag-post ng clarification or apology or pagtatama dun sa ginawa niyang mali na pag-share ng content, hindi man lang gumawa ng ganun. Walang ka-remorse.
No, parang hindi man lang na guilty doon sa ginawa niya, yung hindi man lang yata niya na-realize kung anong resulta ng ginawa niya. Kasi in my opinion, ang resulta ng ginawa niya, maaaring matakot yung mga makaka-receive ng tulong na iyon. Pangalawa, nasira po yung organisasyon na tumutulong sa pamahalaan at sa ating mga kababayan sa oras ng mga pangangailangan at sa oras na kailangan magpahatid ng tulong. Pangatlo, maaring nasira din po yung pangalan ng donors. At pang-apat, maaring ma-discourage po yung mga tao o mga organisasyon, mga kumpanya na tumutulong. Maaari silang ma-discourage na tumulong sa ating mga kababayan. Kapag may sakuna, pag kailangan magpahatid ng tulong, ma-discourage na po sila. Dahil ang lagay kasi is sinisiraan sila. Yung pangalan nila, reputasyon nila ay nababahiran ng dungis dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. In my opinion, paninira. Hindi po ba mga kababayan, hindi mo masisisi kung may mga taong sasabihin sa kanila na napakawalang hiya naman, no? Nakakagalit. Wala man lang ginawang pagtatama or apology. Meron ba? Meron ba siyang ginawa? So, eto ba yung reason kung bakit hindi kayo uma-attend ng TRICOM? Dahil mapapahiya kayo dahil nabubulat-lat yung mga ginawa nyo dati. Imagine mga kababayan, nakapagdulot iyan ng kasiraan sa mga matitinong tao at matitinong organisasyon na ang layunin lamang naman ay tumulong. At bukod doon, nakakapagdulot ito ng pagkatakot doon sa mga tao na nangangailangan ng tulong na magre-receive ng tulong na nabasa yung pinost si Jason sa. Talaga namang, alam mo, ewan ko kung bakit siya ganyan. Dating journalist yan Grabe ka, Jason sa, wala ka man lang remorse, wala ka man lang naramdamang guilt. Hindi mo man lang tinama yung ginawa mo. Kasi yun po yung pagkakaunawa ko sa sinabi ni Congressman Barbers. Dumating ka na sa edad mong ganyan, yung edad mo na ganyan, pero ganito yung ginagawa mo. Pambihira mga kababayan. Ito yung sinasabi ko na tatlong professional na DDS na nag-share ng misleading information sa pagkakaunawa ko. Ayon dito sa post ng Philippine Defense Forum, nakalagay dyan, the serial video footage and photos shared online by pro-Duterte bloggers including Jason sa na naman, Dr. Richard and Erica Mata, ito doktor. So si Jason sa dating journalist, ito naman Dr. Richard and Erica Mata and Pastor Greco Bellica. Pastor pa yung isa, claiming to show last night's Cebu People's Indignation Rally at pasilong sa Paradise Mantawi Avenue, Mandaue City. Reportedly attended by up to 50,000 Duterte supporters are actually from the Planet Shakers concert held at the SMC Site Cebu grounds on February 23, 2024. Grabe mga kababayan, dating journalist, tapos doktor, tapos pastor. Nakalagay kasi dito sa post ng Philippine Defense Forum, Jason sa, Dr. Richard and Erica Mata, and Pastor Greco Belgica. Pastor. Si Pastor Greco Belgica ay dating official yan ng gobyerno if I'm not mistaken. Ayan, tignan nyo, ito yung mga pinost nila. Alam nyo yung footage na yan ng Planet Shaker sa Cebu, yung concert nila. Ilang beses na po yung ginamit, no? Yung gagamitin yung video, papalitan ng audio, yung audio na sumisigaw or sinisigaw yung pangalan ng idol nila, or gagamitin yung mga screenshots and then lalagyan ng mga caption para sabihin na kanilang rally yun, palabasin na kanila yun, no? So grabe, kaya natanong ko kanina, no? Kapag ba sinabing DDS, matik na ba kaakibat niya ng salitang fake news, disinformation, misleading, joke, kalokohan? Yung iba sinasabi kapag sinabing DDS, yung term na wag na lang dahil violent yung term na yon. So mga kababayan, grabe naman sila. May mga profesyon, may mga, para sa akin, mararangal na pangalang binuo or pinaghirapan, pinagpagurang makamit, reputasyon na pinag-iingatan, tapos mag-share ng ganyan. Hindi ko alam kung innocently na-share nila yon na hindi nila alam, no? But then again, you should have the initiative, no? Ikaw dapat yung may pagkukusa na tignan mo muna yung sineshare mo. Kung legit ba or hindi. Kung totoo ba. Dahil malaki po ang implikasyon niyan, ang epekto niyan sa publiko. Sa mata ng mga Pilipino, maaaring maniwala sila sa mali at hindi totoo.
kung hindi mo ito i-check, at maaari silang malinlang or ma-mislead, mga kababayan. Kung ikaw ay mag-share sa social media ng isang impormasyon, video, or content, tignan mo muna kung legit. Ngayon, kung hindi mo nagawa yon, pwede mong i-delete, no? Bukod sa sana dinelete mo, dapat itama pa rin. Dapat itama mo pa rin na maaari kang magbigay ng clarification, mag-post ka na kinaklarify mo na mali po pala yung na-post ko, or mag-apologize ka. Dahil, again, ewan ko, siguro wala silang pakialam sa reputasyon nila or profession nila, kasi sabi dun sa post ng Philippine Defense Forum, pastor, doktor, at si Jason sa kilala naman natin dating journalist yan no? Yung pangalan na binuo mo, pinaghirapan mo, maaring sabotahe dahil sa senior mong post. Maaaring masira yung pangalan na pinagpaguran mo, yung reputasyon, yung integridad, at yung magandang tingin sa'yo ng mga tao, ng mga followers mo. Maaari silang madismaya or maaaring masira yon dahil sa isang maling pagpo-post. But then again, kung innocently, hindi nila sinasadya na na-post nila yon, bilang responsableng user ng social media, dapat magpo-post ka ng clarification, liliwanagin mo nang hindi nami-mislead ang mga followers mo. No, kasi kapag hindi mo ginawa yan, maaaring madismaya ang mga followers mo na nakakita ng debunking content na ginawa sa inyo. Maaaring sabihin ng mga followers nyo, ay si Doc, si Pastor at si Jason sa i-share ito. Hindi man lang nila itinama, maaaring madismaya sila sa inyo. Maaaring mabago ang tingin nila sa inyo. Especially kung dati kayong public official or dating parte ng government at nagnanais maging parte ng gobyerno, mga kababayan. Ang nakakaumay dito, mga kababayan, na talaga namang nakaka-frustrate, no? Yung original na nag-post noon, hindi man lang tinanggal yung kanyang post at talagang hinayaan pa na umabot sa daang-daang libo ang makapanood at makakita ng post niya. So in my opinion, nandun yung intensyon na manloko or mang-mislead, no? Nung original na gumawa ng content. Kasi si Dr. Richard, si Jason Sa, at si Pastor Greco Belgica, sa pagkakaunawa ko, sinare po nila yung original post. So, meaning to say, sila lang yung nag-share at nagbahagi. Alam naman natin, libo-libo ang followers nila. So, binahagi nila yung misleading post, no? Pero yung original na nag-post, hindi man lamang po dinelete. I think up to now, pwede nyo i-check, available pa rin sa Facebook or sa iba't ibang platform yung content na yon. But then again, nakakahiya po yan, mga kababayan. Pero kung yung mga tao na naggagawa ng ganyan at nagsishare ay walang pakialam sa reputasyon nila at sa imahe nila at sa pinaghirapan nilang pangalan, kahit masira ito, kung wala silang pakialam, it's out of our control. Wala na po tayong magagawa doon. Sila yun bahala sila. Pero may isang bagay po tayong magagawa, mga kababayan. Tignan niyo po itong balitang ito ng Philippine Star noong 2017. Sabi dito, Duterte camp spent $200,000 for troll army, Oxford study finds. So yan, mga kababayan, kaya natanong ko po kanina sa simula ng video na ito na kapag sinabi bang DDS, matik, no? May isip mo or papasok sa utak mo, fake news, disinformation, misleading information, kalokohan, joke. Ganun ba, mga kababayan, kapag narinig nyo ang salitang DDS? Kayo na lamang po ang sumagot sa tanong na iyan. Pero mga kababayan, iiwanan ko po sa inyo ang mensaheng ito. Tapos na po ang panahon ng kalokohan, joke. Tapos na ang panahon ginagawang joke ang ating national interest and security. Tapos na ang panahon na gawin tayong probinsya ng China. Tapos na ang panahon panlilinlang, pang-uuto. Kung meron pa rin gumagawa niyan, I believe maraming Pilipino na ang natuto at naging mas matalino na hindi na basta-basta napapaniwala. Tapusin na po natin ang panahon ng fake news, troll army, troll farm. Tapusin na po natin ang panahon ng pagkakalat ng disinformation. Tapusin na po natin ang panahon na ginagawa tayong joke at puro kalokohan ng sinasabi sa atin, hindi tayo sineseryoso. Tapusin na po natin ang panahon na puro na lamang kalokohan at violenting pananalita ang naririnig natin pag nagsasalita sila sa publiko, pag nagpo-post sila sa social media. Posin na po natin ang mga panahon na iyon. Ibalik po natin ang pagiging maayos ng mga Pilipino sa pagsasalita. Wala pong masama sa pagiging disente. Ewan ko ba kung bakit na-demonize po ang salitang disente at ang mga taong nagpapakita ng pagiging disente at maayos na Pilipino.
Wala pong masama sa pagiging maayos na Pilipino. Sa salita, sa puso, sa gawa at sa pag-iisip. Wala pong masama kung ikaw ay mabuti at disente. Ginawa lang nilang i-demonize ang salitang disente at mga disente para i-promote ang mga balahura, palamura at bastos, mga kababayan. At yun ang masama. Hindi po kaplastikan ng pagiging disente. Ito'y pakikipagkapwa-tao. Ito'y pag-a-adjust para maging maayos ang lipunan, mga kababayan. Dahil ang hindi magandang pananalita, ang joke, ang panlilinlang at kasinungalingan ay maaaring makapanakit ng tao at maaaring makapagpahamak ng buhay ng tao, mga kababayan. Tuluyan na po nating tapusin ang panahon ng kasinungalingan, panlilinlang at kabastusan, mga kababayan. Hindi po yan nakakatulong sa bansa natin at sa ikauunlad nating mga Pilipino. Ang mga nakikinabang lamang dyan ay mga tusong politiko na may mga pansariling interes, mga kababayan. Namulat na po tayo, wag na po tayong pumikit. Natuto na po tayo, wag na po tayo ulit magpaloko or magpalinlang. Marami pong salamat sa panonood. Sana po i-like niyo ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.